Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Okay, mayong hapon mga kaigsunan, naniya sabtan ni nga atong tulumanon, pagpanalipod sa Katoliko nga pagtuo, usa ka oras nga tulumanon sa radyo nga maghisgot sa katin-awan sa Katolikong pagtuo sugod sa alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon kada Domingo ug kinigi pasyugdahan sa Basic Ecclesial Community kung BEC. Family and Life Apostolate, Locsoon, Fares, sakop sa Diocese of Nabal, ang pagpanalipod sa Katolikong pagtuo. Nga gidumala ni inyong igsoon, Nestor Socuano Caliao, Family and Life, Couple Coordinator, Locsoon, Fares. Agi pagsugod sa ngalan samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo, Amen. Dalaygon nga Diyos, nagadayag salamat yung kanimo. Tagaan mo nimo kunimo sa mayong mga panghunahuna o lamdagan ng aong kaisipan pagsangyaw ning ebanghelyo sa kaluwasan kining tanan gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Okay, usbon ko mayong hapon kanatong tanan. O ato sa pagtimbaya. Greetings ngadto sa atong mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga kanunay nga nagmonitor, atong mga viewers, atong mga listeners sa radyo o diya sa Facebook. Mayong hapon o mayong buntag o asa nadapit na nga atong mga naabot dining atong Sibya. Unahon nato nga sa atong obispo, Bishop Rex Ramirez, ang amahan sa Diocese of Nabal, Monsignor Susing, Father Christian, o gingon man sa kang Father Vidil Mukuro, ang Direktor sa Family and Life. Mayong hapon ngadto sa mga kahigalaan ug mga kaigsunan nga kanunay nga nagmonitor ug nakasama ning atong tulumanon ngadto kang Honorable Doc Roger Rogelio G. Espina, ang atong butang gobernador sa probinsya sa Biliran. Ngadto kang Engineer Honorable Biboy Castro sa Sangguniang Bayan o kang Honorable Miguel Casas Jr. sa Sangguniang Panlalawigan o kang Captain Merly Casas. O kang Attorney Redentor Bilyordon, ang atong former Vice Mayor sa lungsod sa Nabal. O kang Engineer Alfredo Jean Bolido sa DPWH. O kang Engineer Roel Valentin Estacion sa ACES and Internet and Wi-Fi connection kauban ni Alex Nokira. O garita sa atong mga pagtimbaya to sa gawas. Shout out Jewel Dolly Okax a Canada o kang Paridongdong na uli naman tingali o kang Laling dito sa Australia. Ano ba ka sila? Wala pa kumasayod din nyo. Mayong hapon na to. Ang Joseph o kang Biday Socuano Arqueliano sa Jeddah or sa Saudi Arabia. Kanunay ni nga nag-monitor. O gingon masab sa kang Ruel Bagasina ang kaniay buotan nga kagawad sa Barangay Locsoon sa Puro Kubi sa tanan nga Bagasina family, mayong hapon niya o sa mga bako o kang Ricky Ibron, mayong tagnaminaw o kang Captain
Peter Calyaw and family sa Sambuanga. Na quarantine para ba to? May makagawas na toron. Gaw, mayong hapon. Palargahan na ang imong barko. O ngadto kang Angelita sa New sa Godfrey sa Georgia, USA. Mayong hapon diha manailik sa Amerika. Murag karon pata nagka amigo. Okay. Og sa tanan nga mga lay minister nga sakop sa Locson Forest. O ngadto sa among pinakagwapong pare si Father Ed Abanilla sa tanan pala official og members under sa BEC Basic Ecclesial Community sa St. Roque Forest, Locson. Forest Coordinator kini inyong son sa kahanginan, Nestor and Shirley. Og ang atong Assistant Coordinator, Max Hotara, Josephine. Secretary Josepher og Nora Gatorian sa PIS Iamigil. Treasurer Marcial Robilin Abellanosa ang tag-iya sa locksmith kining pagpangayad og yawi, pagduplicate, pagtanggal sa nga padlak nga dili makuha og ingon man usab sa mga sapatos, pagpasinaw, tahion sa padana niya na daghan niya diha manayang gimbuhaton. Og ingon masab ngadto sa auditor kan Rocky ug Sini Piamonte sa Japan. Og ngadtos kang hosto kan Rebecca Payos sa Liko. Nolasco Ibilin Pahis sa Villa Consuelo ug kang Florida Pablo Alyasas sa Barangay Kapinyahan. So mana siya ang atong mga opisyal sa atong Family and Life Apostolate. O ingon man natag dayo di kalimutan to ang dayosisya natong couple coordinator si Dodo og Lily Gubantes sa Norte. Tokdaw. Okay. Og nailang San and Gravel. Hollow Block. Og bag-o lang ning graduar ang 23 ka mga couple ang katong gipangkasal ning graduar sa MA kung marriage encounter. Og naapa magpag-greet nato si Buloy alias Bulalik ang driver sa Kapitulyo. Og kang Intoy Castro ang kagawad nga gwapo diya sa Liko. Og kang Lorenzo Matugas ang atong abtik gapong limister diya sa Eden. Toti Matugas o kang Rosie, Robin Libahan, o sa Desserts Flower Shop. O ingon mo sab, ngadto ni kang Arnel Dogang, shout out daw. Okay, shout out na. Arnel Dogang Parunggaw Junior. Okay. O di na ko kalimtan ang kaistorya karon sa makadali si Gary Garcia, bro, mayong hapon. Lingaw-lingaw lo sa dagpaminaw sa radyo, bro, kay pohon makalakaw kara, makasuroy na taglagyo. Okay. Wala na tayo kuhan. Ato ding i-greet sa ang atong mga Catholic Faith Defender. Mayong odto nila, Bro Rene. Kang atong diocesan si John Anthony Romagos, mayong hapon da, sir. O kayo nga makang saldo. Paminaw sad mo sa ilang programa na sa Pikas Planeta. Ilang programa magsugod og alas 12. Media nga tos alawan na media. Giawhag tanan nga mga maminaw sa Manila. Kay mao raning uban na sila ang mga leaders sa Catholic Faith Defenders sa Nabal. Mayong hapon. Okay, mga kaigsunan, ang atong topiko, atong pag-isgutan ang Ebanghelyo sa pagkakaron nga kinutlo ni San Lucas 4:21 tudlig 21 ngadto sa 36. Og nitong una Lucas man gyapon 4 ni
Unya 16 o mo ni sa katong niingon sila nga si Kristo Sabadista kay ni sulod sa sinaguga. Mo ni ang atong unang Domingo. O karon sa maula gihapon nga kapitulo sa Lucas 4 diyan nata sa 21 o ngadto sa 36. Sa ilang giingon nga si Kristo Sabadista kay misulod sa sinagoga, sa dugay na ni Kristo dito nasuko man sila. Unya ilan nang ihulog sa pangpang si Kristo. Niini nga bersikulo nga ato karon nga gibasa. So mana siya mga kaigsunan ang atong ibanghilyo sa pagkakaron nga nangaral si Kristo dito sulod sa sinagoga. Ang sumpay ni sa bersikulo ni atong unang Domingo. Karon nangasuko na ang mga Hudiyo. Wa na dili na nila di ay kakampi si Kristo. Di na Sabadista si Kristo. Kay ila namang ihulog sa pangpang. Nangasina o nangasuko. Kanya nga atong ikaduhang pagbasa nga gikutlo sa 1 Corinto tudling uluhan 13 tudling 4 ngadto sa 13 ay kuan diri nga makapabalhin ka og bukid ngadto sa dagat apan walay gugma. Gugma ang kuan karon mga igsunan diri sa ato ikaw pagbasa. Og paglaom, faith, hope, and love. Ang pinakadako mo ang gugma. Naglaom ka nga ang tao may kaluwasan pinaagi sa gugma. O ang gugma mo man ang Diyos o ang Diyos gugma. Nga, kung wala kay Diyos, wala kay love. Kung wala, na kay love o na kay Diyos o may kaluwasan. So mo na siya ngayon ang pinakadako sa tanan kaning faith nga pagtuo o paglaom o ang gugma. Gugma ang pinakalabaw. So mo na siya ang atong pagbasa sa 1 Corinto uluhan 13 tudling 4 ngadto sa 13. Apan ang atong ibanghilyo mo na tong giingon nako nga ihulog na sa pangpang si Kristo. So dili na siya Sabadista. Mamong nila paborito nga kwan. Bersikulo Lucas 4 tudling 16. Unya di na sila musumpay sa lain kay mao na ni ang sumpay na ihulog na sa pangpang. Tingali ang sunod na pud ini nga mao lagi gyapon ni sa uluhan 4 may giyawaan ra ba dinhi dito sa sunod na pod giyawaan. Unya ang yawa miingon nga unsay imong tuyo kanamo. Siya usara siyang yawa dito sa sunod. Unya nga naman ang yawa niingon man nga unsay imong tuyo kanamo. Subot pasabot silang tanan sulod sa sinagoga maliban kay Jesus Christ giyawaan. So mo na naging istoryahan no bro Gary gani nga mugos gani mo magpakahudiyo ay kamo nalay basa sa pinadayag 2:9 o sa pinadayag 3:9 kamo nalay basa ug mamugos gyud mong magpakahudiyo kay mo naman na siya ang katong giyawaan kani mga satanic group. Hunahon wa gani connection ning atong mga igsuon nga mga Seventh-day Adventist kay 1844 baya mo 1863. Unya ang Judaism layo ra kayo. So ay lamo pamugos pagpakahudiyo. Okay. Kay ang ilang kuan ko din kay ang pangilin musakay pangilin sa pagsaylo. Pangilin sa pagsaylo mga kaigsunan dili man anato malalis na nga mao man na nakasuwat sa Biblia. Paborito man ni kayo yung bersikulo kanini ang Levitico 23. Nya sa may nakasuwat dito kay pagpapahulay lagi ko no. Pangilin sa pagsaylo kaning numero ika-14 sa buwan sa Abib or Nisan. Ang ika-14 mo na siya ang pangilin sa pagsaylo. Basahan ninyo yung Biblia. Unya, ang ika-15, pitsa 15, pangilin sa pan nga walay patubo mo nang amuha sa mga Kristiyanos, mga Katoliko. Ang Sabadista, Tomos 14, kay pangilin sa pagsaylo man ninyo ha, kaning Passover. Ang amo, pangilin sa pan nga walay patubo. Unsa may nagsunod nga bersikulo sa bersikulo 7.
Ningon, himuan ninyo ang balaan nga panagtigom sa unang adlaw. O di, ay, Domingo. Pero tingklaroha kayo, unang adlaw. O ayaw ka mo pagtrabaho, bisan unsa. O di, adiri. O kamo nga mga makisabado, di, sabado mo, pizza 14, kami nga mga Domingista nila pa, di, amis pizza 15, kay ang pan nga wali patubo, mo na ang misa, pagtipik-tipik sa tinapay. Klaro, na siya, nga himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw, Sunday. Unsa man ang Sunday, gikaingon ako, balik-balikon tayo na, Sunday is a Lord's Day. Adlaw sa Ginoo. Nya, musupak pa mo. Supakon po niya, kinsay naghimos adlaw, di ba ang Ginoo? O di yun sa may tawagan na, adlaw sa Ginoo. Kinsay naghatag sa panganan na, ang Ginoo gyapon. O mo na siya, Lord's Day. Mo na, nga, naami dia, magsimba, kay naa ang presensya sa Ginoo, kay si Jesus Christ mo ang kahayag sa kalibutan. Kanya ang anong adto magid mo Saturno, adto magid sa Saturn, nga perti manangit-ngita, di mo na mo danag ng Saturn. So, dirita sa Domingo, mag-ipon ta diri kay hayag. Dili ta madamag. Dili ta mapandol kay hayag gayo ang adlaw, Sunday. So muna siya mga kaigsonan ang explanation. Dani nga tong Ebanghelyo sa pagkakaron nga nagagikan ni natong Domingo. Nga Ebanghelyo. Nya karon sumpay. Karon nga Domingo ha mga igsoon, National Bible Day. Karon ang Biblia ato ning hisgutan ginini ang Biblia kay maora ba gini ang source sa atong pagtuo, pagpangalagad sa Ginoo, ang Biblia. Ang Biblia dili na ning kalit lang kahog gikas langit unya atong gibasa unya maghimo dayon ta og tinuhan. Atong subayon sa wala pa ang Biblia, di ang tao dili pasad ka mamusuat. Guhit-guhit pa lang. O kamasak nakabao na pagsuhat, mo na siya nga nanay giingon sa unang panahon pa. 3,000 BC or before Christ or before Christian era. Wala pa ang Kristyanismo, 3,000 pa, layo pa kay katuig. Naanay giingon didto nga hieroglyphy. Ong tibukon hieroglyphic. Sabot ani. Hieroglyphic. Gibuak ni sa duha ka words, hieros og glyphic. Ang hieros meanings nga balaan. Unya ang glyphi pagsulat. So naanay giingon nga balaang kasulatan, wala pa magdamgo ang panahon karon og Biblia. Wala pa. Mao pa ni ang pangalan nga hieroglyphic or balaang kasulatan sa atong sinultian. So mga kapatid, ito talaga yung totoo. Noong nakaraan pa mga ilang taon, 3,000 BC before Christ. Sa pagdating naman on sa 1,200 BC, saka pa dumating yung 10 Commandment doon sa bukid sa Sinai kay Moses. 10 Commandments at nakatala at inuukit dyan sa bato. Mga kapatid, ang layo 3,000 versus 1,200 BC. Yun na ang nakasulat sa bato. At saka noong nakarating na naman sa mga panahon ng mga propeta ni Ezra 6:12, sa panahong iyon mga kapatid, sa panahon ni Cyrus the Great, nag-collect and organize sa mga libro nga ila andi pa libro kan pa ni scroll or kanini ang papan nga bato o gingan niya tura. O pagka 400 BC,
completion or compilation of the first 5 book yapon, pero dili gyapon ni book mga kaigsunan ko kini Pentateuch. Kuan lagi po ni mga linukot nga basahon. So mo na siya. Unya, atong pangitaon yun og din magsugod ning Biblia nga mao na basihan kay ang Biblia dili nagiingon ako nga nahog nigi ka sa langit. So ang Biblia mga kaigsunan ko dunay tulo ka pinulungan nga naa diha nasakop, dunay Hebrew o Griego o Aramaic. Pero dili kayo ang Aramaic mga kaigsunan kay mao man diha sa Palestina, sa Palestine. Ang Aramaic mao man ang pinulungan ni Jesus Christ. O ang mga pinulungan nga sa Griego kay taga Greece man sila, sa Grecia. Onya ang ikatulog yun nga kuhan kining Latin. Kay diha man naaman sa Italy ang Roma. Onya Latin ang mga istoryahanda. So mo na siya, sakop na siya sa Europe, mga kapatid. So mo na siya ang Torah, kung Pentateuch. Nya, apa ang pag-abot diri sa 200 BC. Ang Hebrew Scripture, kaning mga script, kung manuscript, sinulat kamay, ang pasabot. Manos kamot, unya script is swat-swat. Mo na siya nga gingog manuscript, mga sulat sa kinamot. Mo na siya nga Hebrew Scripture. Hebrew unya gi-transfer ngadto sa Griego. Kini mga Hebrew, mga igsoon, Hebrew naggikan ni siya nga pulunga sa pagkatao na ni Eber. Si Eber gikan ikatulo kalikwa gikan kang Noe. Si Eber unya mao ni nga nagsugod ang words nga Hebrew, kun mga Hebreo kay sa tribo ni Eber. Unya sa wala pa ris Eber matao, ang pangalan pa dinhi gikan sa kang Noe naata sa linya ni Sim kung mga Semite. Pag-abot ni Eber, pagkatao ni Eber, nataw ang pangalang Hebreo. Kamon lay subay dia sa Biblia. Mo na kanay Hebreo. Nanganak po ni Eber og pilig. Og diha nagsugod ang pulong diha nga Babylonia. Kaya kining nagkabahin-bahin, pilig imo. Pilig ako. So mo na si anak ni Eber diha anak ni Eber si pilig. Diha ang kanini ang pagkabahin-bahin sa mga tao. Mingon ang Diyos nga mulusad ta nga to sa aton libugon sila dito sa Baghdad nga sa pagkakaroon kanang Iraq. The capital city of Iraq, Baghdad, mo na siya ang Babylonia. Diya sila nagkawatak-watak o nagkuyaig kay wala na sila magkasinabot sa ilang pinulungan. So mo na siya ang mga Hebreo kakuyaig na. So, mana siya ang tinuod, mga kapatid. Unya, sa Hebrew script, manuscript, gitransfer ngadto sa Griego. Ay, ang Griego, mga kaigsunan, gikan man sila sa Greece. So, ang pinulungan, Griego. Kay taga-Greece man sila. Unya, nagkausara ni sila ang Griego, panahon ni kanini ang Alexander the Great nga nagda sa pinulungan ng Griego ngadto sa Latin. Unya nang Latin pod na-conquered na pod ang Greece, amo na sila nagkahuram-huram og mga dios-diosan, pero kay Biblia tong istoryahan ang kini mga pinulungan. So hobad Hebrew ngadto sa Greek mo nang gihinganlan og Septuaginta version. Biblia na, di pa Biblia, oy. Kani Septuagint version. Nga nabot pasabot, Septuagisima na nagkahulugan og 70 kung 70. So, man na Septuagint. Kani siya nga
basahon nga gikan sa Hebro gihubad sa Grego. Okay. Sunod. Panahon ni Pope Damaso I. Mo ni siya ginganlan ni siya og Damascene's List. So dili pa Biblia. Damascene's List. Unya gihubad ang Grigo giingadto na sa Latin ni Saint Jerome o ginganlan og Latina Vulgata. Latina Vulgata. Biblia na, di pa? Dili pa. Latin Vulgate. Bible mo ni kay mag-refer ganito. Adto tas Latin Vulgate nga Biblia. Okay ra gyud mag Biblia. Pagkaabot na sa 384 AD, mao na ni nga si Pope Siricius o Saka Santos ang nagtawag sa Damascene's List og Bible. Ni nintunga na ang Biblia. Derived from the Greek words Biblos or Biblius, which means compilation of books. Mauna ni siya ni adtong 384 Anno Domini. So dinhi pa nailhan kay ginganlan naman ni Pope Siricius og Bible. Compilation of books, Biblios. So mao na siya mga kaigsunan ang kanini ang pangalan. Pero atong subayon ang kuan kay daghan pang wala pa maka kuan sa unod gid dinhi ato bigilaktod ra man nako. Ato ning kitaon kinsa ning mga naghimo ning Biblia. Basta mo na to siyang akong kuan. Dirita. Panahon ni Cyrus the Great, datong 500 dyan, balik mo atras nagbalik. Sa panahon ng Moises is 2000 BC. Unya dito sila bukid sa Sinai 1200 BC. Gihatag ang 10 commandments. Nya gikan kang Moises ngadto kang David. Kang Hari David is 1000 BC. So dunay galang usa ka libo ka tuig. Og diha na si David nanganak siya kang Solomon. Og dihas panahon ni Solomon mga igsoon nabahin ang 12 ka tribo. Nabahin ang 12 ka tribo. Ang napulo ka tribes, ang napulo ka tribo, mo na sila ang gingan nagpadayon sa pangalan nga Israelitas. Ang duha ka tribo ni Juda ug ni Simeon mo na ang nagpadayon sa Judaism. So ang duha mo na nga nabahin ang duha ka ginharian sa panahon sa, ni Solomon. Ang duha mo na siyang Judaismo. Unya ang napulo mo na sila ang mga Israelitas. Unya gihinganlan na sab ni sila og mga Samarian. Unya di na ni sila magkakuan, may kay kontrapartido ni sila. Ang mga Samaritan o kaning Judaism. Unya sa karon nga panahon nga diya na si Kristo, o mo na siya ang nanganlan na og Christianism. Unya Judaism permanente. Unya hantod na nga nahimo na ang Katoliko din nga linya. Din na panahon na ni Kristo. Okay, balik ta. Sa kang propeta Isra. Si Isra og di niya ayohon pagpangita ni Biblia sa atong binisaya ni Esdras. Esdras in English. Collect and organize the 5 books of Moses mo to ang giingin ako nga Torah. Og pagka 400 BC compilation mo na sa first 5 book, giingin lang og Pentateuch. Kining 5. Onya si panahon Alexander the Great niya tong 333 BC. Mo na nga Greek words nga nagdala sa kanini ang pangalan nga Grego nga Greek nga mga istoryahan. Pagka 200 BC, others book compiled by the Jews. Originally, they were
not box. O, sa iging na, dili libro, kung dili scroll. Kanang mga linukot nga basahon. Made by papyrus, parchment, or sheep skin, ganing panit sa tupah, panit sa tupah, karniro. O mo ni siya ang gisulatan o gilukot. So, dili gyud libro, linukot nga basahon. So, pagka 150 BC, the Hebrew scripture were translated in Alexandria for the Greek-speaking Jews. Sa mga Hudiyo nga kamao, mohubad sa Griego nga pinulungan dito sa Alexandria. Sa Egypt ni siya mga gigsunan. The translation, Hebrew to Greek, called Septuagint version. So, muna na akong giingon ganiha. Laktod-laktod muna ako. Nga nabot pasabot, si tinta. Septuagisima. Okay. 30 to 33 AD. Nanatas kang Kristo. Panahon ni Kristo. A prophetical book and the apostle used the deuterocanonical books. Unya, nadtong 200 AD, Tertullian gave the term New Testament. Bagong kasabutan. Pagka 366 AD, Pope Damaso, ang katong ingon kong Damaso niya, Pope Damaso Unos, usa ka santos, chose the scripture which he considered genuine and order. Then later called Damasen's List. Muna ni siya ang detalye, mga igsoon. So, di pa Biblia, ha? 367 AD, Bishop Athanasius collect all 27 New Testament books, since out of 300 plus books, on 27 was declared as inspired by the Holy Spirit. Sa 300 mga kaigsunan, sa 300 kabuok, 27 lang ang na kuha nga i-declared nga inspired by the Holy Spirit. So, muna siya ang bagong kasabutan. 367 to 397 AD. Saint Jerome translate the scripture for 30 years in Qumran cave in Jerusalem, ang Dead Sea Scroll. Maningan lang Dead Sea Scroll. Ang mga linukot dito sa langob sa daplin sa Dead Sea. Patayng dagat. Ay langob dito na niya gihimay-himay. 30 katuig in taon ni St. Jerome dito naga-translate din eh. Onya, Greek to Latin. Greek to Latin scripture. Mo na siya Latina Vulgata. Mo na lag Latina Vulgata. Pagka 384 AD, si Pope Siricius o saka Santos called the Damasen's List as Bible. O, gawas na, detalye na ko. Bible derived from the Greek word Biblios, which means compilation of books. O, din na. Ganos naghimo ang Biblia? Nahinganlan ang gihinganlan na og Biblia 384 AD. Mo na siya ang kadugayon nga gihinganlan ang Biblia. Pero diri sa wala pa ang panganlig Biblia, scroll or mga manuscript, mga kuan, mga puno siya pangan. Pero karon pag abot na sa 384 AD, ginganlan na gid siya og Biblia. Oh. So, kinsa may naghimo, kinsa may nagpangalan, ang nagpangalan di ay Pope Siricius. Oh, mao na siya ang nagpangalan Santo Papa. Compilation of books. Mao na siya Biblios. Onya, pagka 386 to 404 AD, Archbishop San Juan Crisostomo translate and compile. Gi-translate po, gi-compile na po. Pagka 405 AD, Pope Innocent I issued a decree instructing and authorizing the use
of writing selected by bishop as proper to be read in the Holy Mass. Nanaday Holy Mass gani dali tong pana. Holy Mass kaning misa mo ni siya mga igsoon atong 405 BC. Ang obispo may silbing mag-drop para sa wali sa misa nining Madomingo. Niya pa, who put the chapter and verse in the Bible? Oh, listen, my dear friends, at makinig kayo. Atong sagul-sagulag Tagalog kay na reklamo uban nga maabot man sa Manila atong kuan, may Tagalog tagamay. Okay, ito mga kapatid, noong 1150 to 1228 AD, Cardinal Robert Stephen Langton, the person who create the vision and chapter of the Bible, and Cardinal Hugo de Santo Caro. Cardinal, klaro kayo. Onya, obispo, mo na siya ang mga kuan. Atong mga nanggihimo nga nagtiyaga, sumo na siya mga kaigsunan nga ang atong Biblia dili basta-basta. Paana pagka 1445 AD sa Council of Trent, ang Lamentaciones o ang Jeremiah gihimo na lang niyo sa kalibro from 73 to 72 books. Mo na lang siya mga kisunan, giusan niya natong Council of Trent natong 1445. Pagka 1450 to 1472, gihubad sa Europe when Johann Gutenberg invented the printing process, and the first one of the printed was the Latin Vulgate of Saint Jerome. Amo na siya ang Latin Vulgate ni Saint Jerome. Mo na siya Johann Gutenberg. Mo na siya ginganlan og Gutenberg Bible. Pagka-imbento sa imprinta mga igsoon, diha ni naka-imprinta man ni sa Gutenberg Bible. Nga printa ni Johann Gutenberg dito sa Europa. Onya 1470 to 1541, Father Sancti Pagnini or Sancti Pagninos, a Dominican biblical scholar responsible for the numbering of the verse of the Bible. Ano raw ang ibig sabihin? Si Sanctis Pagninos, isang Dominican biblical scholar, siya ang nag-number o mga verse diya sa Biblia. O mo ni siya di Douay Rheims Bible in English translation of the Latin Vulgate. Douay Rheims Bible, mga kapatid. So mo na siya niadtong 1470. 1521 AD. Ni ana Martin Luther. Si Martin Luther, mga kapatid, mga kapuso, ay isang pare ning siak sa Katoliko. Nagprotesta siyang 90 ka protesta o ang ikalima mo ni siya ang pagtanggal sa 7 ka libro diya sa atong 72 ka libro o 73. Ug mo na ang ila nahimo na lang 66. Tungod kang Martin Luther sa iyang protesta kay daghan man dito supak sa iya kanini ang Deuterocanon. Mo na ang pagtanggal sa 7 ka libro nga Deuterocanon kay kasagaran gamiton sa lantogi kinuha sa Septuagint version sa mga apostoles og ni Kristo. Mao na siya kadtong mga si Kristo nga hagbong sa pangpang, mao na gigamit ni Kristo pagiglantogi sa mga Hudiyo. Nga nangasoko ang mga Hudiyo, mao na gitanggal ni Martin Luther. Mao na nagpabilin mo nga mga protestante sa 66 ra ng inyong Biblia. Dili kompleto. Unya moingon para ba kusog ra moingon, dili pwedeng mga iban, mga dugang bisag isang tuldok
Pila ka libro ang giiban sa protestante, di ba? 7. O, kinsa madihay nag-iban. Kamo, dili kami. Kami ang nag-ayos sa Biblia, mga Katoliko. Kamo ang taga-iban. Kamo ang taga-usab. Okay. Dayon. 1611. 1611 na. King James Version. Uy, arikos King James Version. Kaya mo na original. Original King James Version. Batakala pug buto. Dili mamasadas. Nadto ng 1611, 1611 katuig King James Version. On yung King James Version has a grave depict gods of Israel is Yahweh, not Jehovah. Jehovah ang nakabutang nila sa kuwan. Ang King James Version. Nya may sa original King James Version. Dili, protestante na nga libro. 66 po na siya. Martin Luther, the father of all Protestant. Admitado na mo ani. Siya ang amahan sa tanan nga mga protestante kay diha siya magagikan. Siya ang misiak. May apostasya. Di siya apostasya. Nitalikod sa matuod nga iglesia. Onya, miingon siya nga ang kaluwasan naala sa pagtuo. Faith alone. Onya, ang imong pagtuo diha sa Biblia, Bible alone. Sola Scriptura. Muna, sola Scriptura, Bible alone sa in English. Faith alone. Ganun ang Sula PD. Sula PD, Tabanaw. Joke lang May nga po tayo PD. Muna siya Sula PD, Faith alone. Sola Scriptura, Bible alone. Dinha lang kuno ta, maluwas na ta. Mao na gingon ni Martin Luther ug mao na gisunod sa matanan halos tanan mga protestante. Nga dinhi na, di na mo basa og lain pa. Di na mo tuo og kasaysayan. Ngano di mo sa tuo kasaysayan? Kung ang kasaysayan gani istoryahon, mutudlo man yun. Nga si Kristo may nagtukod sa relihiyon ka Katoliko. Kung basahon ng kasaysayan, ang itudlo sa kasaysayan, ang itudlo sa ila, ang ilang mga founder, tawo. Man-made. Whereas ang atoa, ang nagtayo ay si Jesus Christ. Saan itinayo, mga kapatid? Sa Jerusalem. Kaya ito, ang totoo, dito tayo. And the word alone, insert the word alone, on faith alone in Romans 3:28. And the word alone does not exist. Limbungan lagi, manlimbong, isoksok, bisag wa na masuwat sa original. Ilagyang ipugos ug sod. Nya wa man magmalampuson. And the word alone does not exist. Okay. Onya, mga kaigsunan ko, pagka 1521 Philippines, din sa Pilipinas, gihubad sa Tagalog. Gihubad sa Tagalog ni Monsignor Jose C. Abriol. Muna kay sa atong panahon, mga kaigsunan ko, spoke na 1521. Mga pa ni Magellan, nadala na nga niya ang Biblia sa Pilipinas. Onya, gihubad na din ini. Kay din sa ato, dili pabasahog Biblia. Ay, pagbasag Biblia, kay mabuang ka na. Mao na ako nabatian po sa mga apuhan kanila sa unang panahon. Nga, makitag Biblia, ayaw pagbasa na, kay makabuang na. Makabuang ko tinuod. Kay ang mga nakasuwat dito, Latin, gikan sa Espanya, onya may kinatsila. Salabutan mo kinatsila, salabutan yung Latin, na mabuang ka lang na. Pag binasa nimo mo na nga ayaw pagbasag Biblia kay makabuang na. Mo na siya dili ta mabasa kay dili man pud kita kasabot kay makanalagigi ko nang ulinatin. So pagka 1521 gihubad sa Tagalog ni Monsignor Jose C. Abriol.
So, doon na natin tinagalog. Pwede na mo basa, di na mo buang kung nakamao, tas Tagalog. Pero din sa to, agay, layo pa pong tinagalog, sa to, Bisaya. So, mabuang gihapon kang bubasa kang tinagalog, huwag ka sabot. Kay baliktad na. O niya, pagka 1950 gihubad sa Cebuano ni Monsignor Manuel P. Yap sa Cebu. So naa na, makasabot na di na ta mabuang mga Kabisayan kanini mga Sinibuhano hasta sa Mindanao di na mabuang ani kini anay Sinibuhano nga Biblia. So gikan sa Tagalog gisibuhano. O na pwede na ta mo basa mga igsoon. Onya gibutangan og imprimator. Sa maning imprimator. Imprimator, buot pasabot, pagtugot sa pag-imprinta o pagpadaghan. Mo na imprimator. Nya, pirmahan po na diya sa kuhan. Biblia Katoliko na imprimator si Monsignor muna. Muna. Kay dili basta-basta magpa-imprinta. Pagpadaghan, kundi mananghid. Dili mapirmahan. Imprimator, pagtugot sa imprinta o pagpadaghan. So, mo na ay imprimator. Nya nga na mo po, Brad Nestor, ng nihil obstat. Saan po na? Na ay nihil obstat. Abot pasabot. Nga walay misupak sa maong hubad. Mo na nga pirmahan sa itong mga obispo, kardinal, pirmahan. Nga walay ni supak o kay insakto ang hubad. Ganing uban nga mudaya gyud sama din ni kang Martin Luther nga iyang isoksok ang kanang faith alone sa Roma 3:28 apan wala mag-success. The word alone does not exist. Mo na siya mga kapatid. Yan ang talaga ang totoo na ang mga pangyayari kung bakit nabuo ang isang Biblia. Kaya, ito na yon yung binabasa ko. Yan ang mga nakatala dyan yung mga taon. Ang 1450, mula noong wala pa si Kristo. Yan ang historiko, kasaysayan talaga mga kapatid. Sa Biblia at bakit mayroong Biblia. Yun na. Kung i-rewind na lang ninyo yung ano ko sa Facebook para paninyo, dahil hindi ko man bidinahandahan ko naman pagsalita dito para maintindihan talaga. Okay. Ang mga laman sa Biblia, yung mga nasa loob ng Bible, yung sinasabi ko kanina na 27 books and the Old Testament is 45 books. Muna siya nga nahimo nga 72. Gibahin-bahin ni sila mga kaigsunan. Gibahin ni sila sa atong basahon sa Catechism of Filipino Catholic, ang Pentateuch, Torah, or Laws, 5. The Historical Books, 16. The Prophetic Books, 18. Ang Wisdom Book is 7. Iba po ni diri sa kanini ang 5 books of Moses, 12 writers, 21 the prophets, and 7 Deuterocanon. May Deuterocanon nga libro. Mo ni siya. So 45 may Deuterocanon. Ang diri sa Pikas, hingingan lang ni Wisdom Book. 7 ka book. Pero di na sila magkatukma. Unsa maning Deuterocanonical books. Mo ni siya ang mga libro ni Tobit, Judith, Wisdom of Solomon, Kaalam ni Solomon, Sirach, Baruch, 1 Makabeo, 2 Makabeo. So, mo na siya ang 7 ka Deuterocanonical book. Mo na siya mga kapatid ang laman sa isang Biblia. Yung pa lang yun. 7 Deuterocanonical books. Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch,
Makabeo 1 ug Makabeo 2. Plus, ano pa? Daniel, Songs of Three Children, Misak, Sadrak, si Abednego, og Susana and the elders, Baal ug and dragon, and Esther Greek. So, bana siya, ginotlo sa National Catechetical Dictionary of the Philippines, Constitution and Divine Revelation. Ano siya ang mga source nga gihuaan, mga kapatid. Mana siya ang historical books, mga igsoon, gingan lang historical book, kining libro, mahingon sila nga dili sila history, pero di sa Biblia na history. Kana mga libro nga mga history, gingan lang historical books. 1 Samuel ug 2 Samuel, Ruth, Judge, kani maghukom. 1 Chronikas o Chronicle, 2 Chronicle, Isra di ni mabat kanin nyo sa Bisaya, Esdras ang buot pasabot ya, Esdras. Onya Nehemia, ni Tobit, Judith, Esther, o Hebrew or Makabeo, 2 Makabeo. Joshua, 2 Hari, 1 Hari. Okay. Mo na siya ang 16 ka historical books. So na ay historical books. Wala niya ang dinhi sa prophetical books, mga igsoon. Ang prophetical books is Isaiah, Jeremiah, Lamentaciones, ang Lamentaciones, agigan ako, giwagtang na to. Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Abadia, Jonah, Mika, Nahum, Habakuk, Sapania, Hagay, Sakarias, Malakias, Makay. Onya, na Samuel, 2 Samuel, Ruth, Judge, 1 Chronicle, 2 Chronicle, Isra, Nehemia, Tobit, Judith, sa historical books ni siya, mga igsoon. Kari dia sa prophetical books na kung kuha ninyo. Manayan niya, naadere sa mga sinulat, na mga sinulat, Proverbs, Job, Ruth, Daniel, Chronikas, onya, Isra, mga kuha. Siya, the right mga sinuwat. Mana maglibog ta og dili na nato ayohon pagtuon ang Biblia kay ang mga sulod ani mo na siya nga gisulat ang Dead Sea Scroll, the oldest known Hebrew books and written about 2,000 years ago, 100 BC to 600 AD, and the include of all books and the Old Testament Hebrew books except Esther. They were first discovered in the late 1940 in Qumran Cave in Palestine. So, mo na siya mga kaigsunan. Ang 27 kabag-ong tugon, New Testament, mo na siya ang atong mga sa bag-ong kasabutan diya sa atong Biblia, may New Testament. Naingon sa Hebrew 1:1, nagsulti sa atong mga tigulangan nga pinaagi sa mga propita. Nagisulti sa mga propita. Ang propita, mga igsunan mo ni siya mga gingon nga tigpamaba sa atong Ginoo. Ang mga propita mo ingon na nagpropasiya siya. Sa ato panagsulti siya, ginamit ang iyang baba, pero gikan sa Ginoo ang iyang hilwas. Muna siya ang propita or prophecy, prophecy, panahon sa mga propita. Sa 2 Pedro 1:20 tudling 1, ang Espiritu Santo ang nagmando sa pagsulti o propesya. Muna siya ang santos, ang balaang espiritu. May nagsugo nga magsulti na unya gisuwat, mo ni siya nga nahimo nato nga mga basahon, balaang basahon kung Bible. Doon ay 3 gospel are called synoptic. Which seems a similar account of the life of Jesus, kanin tulo na synoptic gospel. Ang gospel
ni Marcos, Lucas ug ni Mateo. Nga kining Gospel of Mark, ng Marcos nga mo ni atong gibasahan ganiha sa ang Marcos had not met Jesus. Gisuwat ni dito sa Roma natong 70 AD. Onya ang ebanghelyo ni San Lucas usa ni siya ka Greek physician, Griego ni siya mga igsoon. Gisuwat ni dito sa Roma natong 75 AD. Dito sa Roma gisulat. Onya ang Gospel of San Mateo usa ka tax collector BIR nga gikuha ni Jesus Christ, gihimo niyang tinunan, nahimo niyang disipulo, gisuwat ni dito sa Palestina, sa Palestine, 85 AD. Unya ang Ebanghelyo ni San Juan, the Gospel of John, John, beloved, disciple of Jesus Christ, written in Ephesus, in Asia Minor or Turkey between 90 to 100 AD. So, muna ang pagsuwat sa Ebanghelyo ni San Juan dito sa Patmos, kanang gi-persecute siya dito, gipreso sa pulo sa Patmos, dito niya gisuwat. Morning na ingon siya nga, nadiha ako sa adlaw sa Ginoo, muna siyang Sunday. Muna ang pagsuwat ni Apostoles San Juan. Unya dunay usa ka mga buhat sa mga apostoles, Acts of the Apostle written by Luke. Si Lucas ang nagsuwat ani around 75 AD dito sa Roma. Dunay 13 ka mga suwat ni Paul, suwat ni San Pablo ngadto sa Roma, ngadto sa Corinto, sa 2 Corinto, Galatia, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, mo na siya ang mga sinuwat ni San Pablo. 2 Thessalonians, 6, onya Timothy, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon. O kini nga suwat niya nato sa 62 AD dito sa Roma. May sinuwat sa Macedonia, may sinuwat sa Corinto, may sinuwat sa Roma, ang Ephesians, 1 and 2, and Colossus, dito sa Roma gisulat. So, muna siya mga kaigsunan. O niya, doon na pa'y 8 ka mga suwat, other letters. Hebrew, o niya, James, kinini ang 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, and Jude, Judas. Ang Judas dili nagbudhi. 90 AD, unya ang kining kang John 100 AD dito sa Episo. So mo ni siya ang mga sinuwat mga kaigsunan. Unya kanini ang 1 Peter, Babylonia, Roma gyapon siya. Ang Babylonia sa bagong panahon. Mo naman ang kinini ang Roma. Mo ni siya ang mga sinuwat. Unya usa ka revelation. Pinadayag, kung gipadayag. Mo ni sinuwat ni San Juan, revelation, written in the island of Patmos. So, muna na akong gingon by John the Apostle. So, muna siya the Palestine canon, written in Hebrew, which is 38 books. And the canon of Alexandria, written Greek, was a 45 books. Gini mo siya ato, canon of Alexandria. Muna siya ang ato, ang kuhan. Ang ila 38 lang. So, mga kaigsunan mo na siya ang akong pagpaliwanag dini. Anya kining Palestine canon kang under ni Rabbi Akiba kani 66 book kontra ni Jesus Christ, mao ni siya ang 60 ka libro kini si Rabbi Akiba, mao ang naghukom sa gidaghanon sa Biblia, parehas si Martin Luther. So murag hapit na tamo human sa tong oras, murag nakahuman-human sa ko explicar ninyo hinaton ta nga makatuhop ninyo ang akong pagpaliwanag kung diin nganoy na ay Biblia, kinsay nagsuwat sa Biblia, mo ni sila ang mga writer. Kunya nagsug, di ni kining abot lang basta-basta nato. Katoliko ang author ini, mga igsoon. So, okay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Closing prayer muna tayo mga kapatid. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo, amen. Dalaygon nga Diyos, nagadayag salamat kanimo. Salamat Ginoo sa mga maayo nga mga giya nga hinaut-unta ang akong mga
gipaambit dinhi sa kahanginan makatuhop unta ngadto sa tagsa-tagsa nga naminaw ini. Nagampo sab ko kanimo Ginoo nga unta ang mga tao nga may mga malumong kasing-kasing makapadayon ta pag-alagad maka ngadto sa pagsangyaw nini sa balaang mayong balita ngadto sa katawhan kining tanan gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mansa si Dios Espiritu Santo. Amen. Okay, daga salamat kini inyong son sa kahanginan Nestor Caliao. Kita tas Domingo pon babu. Ngunit Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo.